kababayan, bawat hahawakan ninyo para use tax. If you know how to use time. Tingnan ninyo yung mga mahihirap. Bakit sila Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli, ang inyong kaibigan sa live streaming mula rito sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Bicol Region, the land of fear, the Philippines, modern Philippines, the Garden of Eden, mga kababayan, the land of creation. Sabi ko sa inyo napatunayan ngayon. The oldest, mga kababayan, the oldest human fossil, skeleton, fragments, natagpuan dito po sa ating bansa. It solidifies our story, mga kababayan, na more than 1 year na natin pinag-uusapan dito that this country, mga kababayan, is the land of fear, the land of creation, the Garden of Eden. Sabi ko sa inyo ngayon yung mainstream media na possibly sa members of the mainstream media nakakapanood sa atin. Yung balita ninyo po, bahaw sa Tagalog. Panis na po yung balita ninyo. Yung kwento ng abayas tungkol sa Tabon at ng GMA ni Mel Chanco. At ngayon, mababasa natin ngayon, mga kababayan, sa major newspapers. Panis na kayo. Tagal na yan inikwento natin dito. Yung kaibigan natin na reporter, kasama ko dati sa radyo, si Madik Rose, correspondent ng CNN Philippines, shinare sa akin yung kwento ni Mel Chanco. Dito po kayo manood, hindi kayo mahuli sa balita. Because ang kwento natin po is biblical, scriptural, scientific, supported with archaeology, with science, mga kababayan. Dito po sa ating kwento, kasi ang ultimate reference po natin, the scriptures, the holy book. Nakasulat po ang past, present, and future. Kaya advance tayo. In fact, the scripture, mga kababayan, advance ng thousands of years sa history na sinulat, mga kababayan, ng tao, na most of the written accounts in history, kasinungalingan po, hindi man totoo. You see? So, ngayong umaga, mga kababayan, nanonood po kayo ng live streaming from the land of fear, the land of creation, the Garden of Eden, the mountains of gold, ang tawag in modern time, Philippines. Ayos? So, pag-usapan po natin mamaya na medyo detalyado. And pag-usapan din natin yung patuloy na pagsikat ng ating Pangulo. Saan kayo pinulot, mga dilawan? Sabi ko sa inyo, you become irrelevant. You want to destroy the president, lalong sumikat. Lalong minahal ng mga mamamayang Ophirians, the modern Filipinos. Tingnan ninyo yung trust ratings ng ating Pangulo. Nadagdagan pa ng 6 points. Sabi ko sa inyo.
tinira ng ating Pangulo si G. McCall. Ang liit niya ng oten. Ako niya, bastos ako, pero hindi pa ako, nun ka, pinalabas ko yung otin ko. Sabi ko sa inyo. So pag-usapan po natin, ang isa pang topic dito, handa ang armed forces, the military, to defend this country. Bakit naman hindi? All of us. Ngayon, this is a challenge to the Dilawan. Mag-ready na kayo. Mag-ready na kayo. Kasi yung armed forces ready to defend the territory. Natural. Ngayon, ang tanong, ready na si Alimango at Trillanes, pati si Gotok? Ayusin mo muna yung pagsuot mo ng life vest mo. Kasi nakakahiya, mga kababayan dito ang si Gotok, gustong pumunta doon. Sige, punta ka doon, baliktad yung life vest mo. Lunod ka doon. Huwag mo kaming sisisihin sa katangahan ninyo. O, di ba? So, yun po, mga kababayan, pag-usapan natin yung pinakamatandang tao sa mundo. Si Adan kasi po, dito binuo ng Diyos. Sa maniwala kayo sa hindi sa aming kwento. Paano hindi mga matagpuan dito? Ang pinakamatandang tao, mas matanda pa sa natagpuan sa Africa. Around 45,000 years yung sinasabi nila yung natagpuan na Homo sapiens in Africa. Dito po galing yung tao. Itong mukhang ito, tao ito po. From here to the whole world. Hindi po galing sa kanila, the cradle of civilization, papunta rito. Hindi. Baliktad po ang history. Baliktad. Pinagluloko tayo, mga kababayan. In the Garden of Eden, nandito po sa ilalim ng Tubata Harif. Diyan po ang Garden of Eden, sa ilalim niyan. Where Eden lost, sabi niya, inuulit ko yung tula na Adios, Patria Adorada ni Dr. Jose Rizal. Alam ni Rizal Natalino si Rizal, hindi magsisinungaling si Rizal. Rizal knew the truth of our land, the pearl of the Orient Seas. Mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Kaya itong si Damaso, gusto niyang kontrahin, mga kababayan, yung tawag dito, yung City of Pearl sa Manila. At yung mga militants nagrarally. That the City of Pearl, kailangang mangyari po yon. Mga kababayan, para finally ma-identify ang totoong kwento ng ating bansa. Pilit nila tayong niloloko. At yung lumilitaw na katotohanan, mga kababayan, pilit nilang pinagtatakpan, hindi mangyayari yon. This is the time of revelation. No one can stop it. It is an unfolding prophecy. That's the reason why, kahit hindi nila alam, nagbalita po ang GMA, nagbalita ang Abayas, nagbalita ang mainstream media, that the oldest man on earth natagpuan dito sa Pilipinas. Kahit hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin yan. Di ninyo alam kasi hindi kayo naniniwala sa Bible. Naniniwala kasi kayo on your stories, the traditions of men. Doon kayo naniwala. Kwentong kotsero ni Damaso. Gets ninyo? Ilan na ba? 400 plus na? 431. Introduction pa lang.
Sabi ko sa inyo. Share lang po muna ninyo, mga kababayan, ang ating live streaming ngayong umaga. Maraming salamat sa ating outfit. Di ko maintindihan kung parang kay Mina to galing. Dami ko kasing damit na mga regalo lang sa akin. Di ko na ma-identify kung sino-sino yung nagpadala. Basta yung outfit ko po, regalo sa akin, Adidas. Hindi ko matandaan kung kay Madam Lulit ito galing o kay Mina. Anyway, maraming salamat po sa inyo na pagmamahal. And ito pong ating programa, as usual, atid sa inyo ng ating mga napakagagaling na product. Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa po ito sa ating kapatid na bansa, Malokas, Malaysia. Ito pong Firmax ay gawa sa 13 powerful herbs. Napakagaling na product, mga kababayan. At atid din sa inyo ng Automax. Ito yung pangpabata, pangalis ng mga wrinkles. Pinapahid sa mukha po. Try po ninyo, mga kababayan, yung dalawang produkto natin. Yung mga mag-order po nito, mag-chat lang po kayo, mag-PM kayo sa amin, sa private message na lang po, para maiwasan natin yung scam. Di ba? Baka kasi may kumausap sa inyo na ibang tao, hindi ninyo kilala, tapos gagamitin yung pangalan natin. Kaibigan ko si Mr. Maravillas. Ayun, matulad kayo doon sa tumawag sa akin. So mag-PM na lang po kayo, and mamaya po, yung mga dealers natin sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, ipa-flash natin dito po, papakita ko po sa inyo para hindi kayo maguyo. Daming manluloko ngayon eh. At hindi kayo mapiki. At ito pong ating programa ay atid sa inyo ng Arc Zone Design and Build Company. Ngayong summer, pwede na kayong magpa-design at magpagawa ng bahay. Mas maganda yung arkitekto yung gumagawa. Contact lang po ninyo yung aking anak. May kuha na po siya. May SEC registration. Yan approve siya. SEC registration. Yung contact number ng aking anak na si Architect John Maravilla, John Riz Maravillas. Sa Facebook po, Architect Chris Maravillas. Contact cellphone number 0977-098-2884. So 458 na yung nanonood sa ating ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. Meantime, tingnan ko muna yung inyong mga tawag dito, comments. Yan. Baray na aga, Shalom Ophirians, Marlicans. Tamang-tama, napakaganda ng topic, sabi ni Rodolfo Nidoy ngayon. Dahil sa natuklasang buto dito sa bansa natin, unti-unting lumilinaw ang pinagmulan ng tao sa mundo. Si Adam po, brown complexion siya, kayumanggi. Yung white, yung black people, galing po sila sa lahing kayumanggi. Kasi tayo po, timplado yung kulay natin. Kulay lupa. Kasi galing nga tayo sa lupa. Binuo tayo ng ating Panginoong Diyos. Galing sa lupa. Kaya kung mamamatay na yung tao, matanda na, ang tawag natin, amoy lupa. Amoy lupa ka na. You see? Kaya tayo po maliliit, be proud that we have this size of people. Hindi na tayo kalakihan, hindi naman masyado kaliitan. Tamang-tama yung ating size. Because yung ating
grand father, si Yoktan, parehas lang yon. Nakadescribe in the scripture, mga kababayan, bilang maliit na tao. Maliit lang siya na tao. May size siguro. You see? Yung mga malalaking tao sa atin na mga Filipino, they are the mestizo, nalahian ng ibang, ng banyaga. Pero tayo, nga tulad ko, tulad ni President Digong, tulad ni President Marcos, mataas pa yung dugo ng mga original people, the Ophirians. Yung lahi mismo ni Yoktan, mga kababayan. So, in this episode, matututunan natin ang totoong kwento ng ating lahi. Mas magiging malalim ang inyong knowledge of history and of our identity. Kaya i-share po ninyong i-share yung ating live streaming ngayong umaga. Sparkle Bright Shine. Can't wait po. Excited na po ako to the whole world. Sabi ni kita ninyo. Ay, buksan mo nga kuya. Nawala. Dali lang po play ko muna ito. Diyan muna kayo. Mr. Dante Maravillas! Again, congratulations to Dante Maravillas. Also, bringing home an Isuzu MUX. Please come on stage. Dante, Oh, this is Dante. Congratulations, Dante. the energetic Dante. All right. Congratulations again to Dante Maravillas. And as I've said, bringing home an Isuzu MUX also. Please come on stage. Ayos na yan. Ay, may tumatawag kasi. Sabi ni A.J. Khan, Dante Maravillas, tanong kita, nabanggit mo na tagpuan ang pinakamatandang tao dito sa Pilipinas, baka mo? Tanong, anong taong siya pinanganak? Noong 1380 pinanganak siya? Hindi po. Ang date po niya, based sa mga experts, nasa around 65,000 years. 65,000 years old. Yung pinakamatandang tao na natagpuan sa Africa, around 45,000 years. Yun ang sabi ng mga archaeologists. O ngayon, dito sa Pilipinas, natagpuan sa Callao Cave and Tabon Cave. Ang Callao Cave, nasa Cagayan yata yon. Then, dito sa Palawan, mga kababayan, sa Tabon Cave, natagpuan yung bungo at saka yung mga fragments ng mga buto. Mamaya pag-usapan natin. Kaya, share po ninyong i-share para matuto tayo ng totoong kwento ng ating identity. Sabi ko sa inyo po, napakahalaga po ito para makawala tayo sa deception ng mga mananakop sa atin. Until now, niloloko pa tayo. Konektado po ito sa politika, mga kababayan, ng ating Pangulo. Konektado po ito lahat. At sa Marcos family. Konektado din po ito because the Marcos family, especially yung matandang Marcos, siya po ang may control ng gold. Yung pinag-aawayan ng ginto na tinago ng World Bank
ng mga banker sa buong mundo, the bulk of it, inagaw po nila sa atin. And this country should be the wealthiest country in the world. Bakit hindi naman po maging pinakamayaman tayo? Dito na nga nilalang ng Diyos si Adan at si Eve. Paano tayo hindi magiging pinakang mayaman na dito po ang Garden of Eden? Sa maniwala kayo sa hindi. And itong natagpo ang taong pinakang matanda in the whole planet, patotoo na ang ating bansa, mga kababayan, is the land of creation. Kita ninyo? Kung ano ang koneksyon nito? And tulad ng sinabi ng ating dating Pangulong Marcos, this country will be great again. Paano hindi tayo magiging great country? Imagine, ngayon, we are rising as a country. That's the reason why the superpowers of the world, all eyes sa ating bansa, tingnan ninyo, gumigiri sa atin yung China. Yun ang unahin natin pag-usapan ngayon. Tingnan ninyo yung Amerika, laging nakabantay sa atin. Europe, and yung hindi napapansin ng tao, the Vatican control to this piece of land, the land of fear. Kaya po, ang ingay-ingay ni Damaso, laging nakikialam po siya sa politika. Of all nations in the world, not in Italy, the city of Rome, not in Spain, or other Catholic nations, hindi po sila nakikialam. At hindi sila hinahayaan na makialam ng kanilang gobyerno. Pero dito, tingnan ninyo. Why? This is a very important country in the world. Sinasabi ko po sa inyo. That's the reason why the true history of this country, mga kababayan, in-erase ng mga friars. That's the reason why, mga kababayan, in our history, you search. Maraming magagalit sa akin siguro, pero sasabihin ko pa rin sa inyo. Because this is public knowledge already. And you can search this in your library. In the dark age, mga kababayan na binansagan sa ating kasaysayan, dark age yon. Yung Bible po, sinusunog nila. Bakit kaya? Pinapasunog nila. Kasi po, the Bible, mga kababayan, is full of truth. It is historical. It is scientific. There you will find the truth about this earth. Mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo. And this is telling, mga kababayan, itong discovery na ikikwento ko po sa inyo maya-maya. Joey Fajardo, watching from Banwang Sutil, Daraga Albay. Local pala to si, nanonood sa atin. Los Biminda Kinit, good day, watching from Macau. Kanina pa ako nag-abang live. Remy Bartonico, good morning Sir Dan. Lagi ko po inaabangan ang live streaming po kasi ang dami kong natututunan. Mga ibang sinasabi mo, naririnig ko po noong bata pa ako sa mga lolo ko at tapos sa'yo ko ulit narinig ngayon. Kita ninyo. Our great-great-grandfathers kasi, pinasa sa mga anak nila yung kwento. Yun ang tawag nila, legend. Kaya ang daming kwento. The legend. Yung iba nakasulat sa bato. Kaya nga, may kasabihan po tayo dito, itatak mo sa bato. Itaga mo anya sa bato.
Bato de la Rosa for senator. Yung slogan pala yun ni Bato, ano? Magaling din si Bato. Ayos man. Ray Ayaw, Sir Dan, nakatikim na naman ang mga odds diretso sa impyerno kay Presidente Digong, lalo na si G. Maliit Paredes. At ganyan lang anya. Ang lambot pa. Panood mo kagabi. Nagkakatawa yung ating Pangulo. Oy, Madam Cynthia Tordesillas, Joey Fajardo, backfire to the yellow sheets, their black propaganda. Alice Lorenzana Mela, watching from Japan, taga Magallanes, Sorsogon ako, kabayan, iyo baga. Oy, Cesar, Sabulao, Asidre, Iludante, Virginia Gamueta, Kojamat, hello, Mr. Maravillas, watching from Hong Kong. Agnes Nato, good morning, Sir Dan. Unti-unti nang yung iba, siguro nakapanood last year ng aking kwento. Dami pang nagdududa. Habang lumilipas yung mga araw, nadidiscover nila yung aking kwento. Totoo. Yan o yung una kong video last year tungkol dito sa The Land of Fear. Mga kababayan, more than 100,000 na yung nakapanood. Thank you so much for sharing the truth. Evelyn Gonzaga Delgado, maayong aga, Sir Dan, sa lahat ng mga OFW listening while in train. Thank you sa lahat ng information. Tulungan po ninyo ako na ipalaganap ang katotohanan sa ating bansa. And sinisiguro ko po sa inyo, the prophecy that is unfolding, mga kababayan, will cement your belief sa katotohanan tungkol sa ating lahi. Chris Vids, tinood na, Sir Dan, sa nakaraan ang ginikanan ila isolti dayon. Ayaw tugkara ang Biblia kay makabuang maayo ta pagka-brainwash ni Damaso. Yan ang sabi sa atin. Huwag kanyang magbabasa ng Bible. Mabubuang ka lang niya. Sabi ko sa inyo. Wala pang nabalitaan tayo na nag-Bible na nabuang. Wala. Ang nabalitaan na natin na nabuang, nagsyabu, nagmariwana, nabuang. Pero nag-Bible? Hindi. Dati siyang buang, nawala sa pagkabuang. Ang ibig kong sabihin, dati siyang tarantado. Ang iba nga, nasa jail. Doon, nakabasa ng katotohanan from the scriptures. Nang lumabas, naging pastor. Kita ninyo? Nawala sa pagkabuang. Nakita ninyo yung anak ni Dolphy? Si Kison? Ano yan? Hindi, yung matanda. Sa una, yung si Kison, napanood ko. Dating kriminal, doon siya doon na siya nasumpungan sa loob ng jail. Ngayon po, nagtitestimony siya. You see? Monina Camano, Sir Dan, according to the Bible, if we need wisdom, James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously all without finding fault, and it will be given to him. Amen. Totoo po yun. Si? Si Dolphy Kison Jr. Panoorin ninyo yung testimony niya. Dating buang, naging maayos na ngayon. Pastor na yata yun. Greg Miko, good morning, Sir Dan. Watching here from Laguna. Pakitapik po si Gotok na baliktad magsod ng life vest. Pakihalaklak ng malakas. may bagong gimmick naman yon. Pumunta doon naman sa rice field.
Pumunta. Tapos may hawak na lantang, lantang palay. Ginaganon-ganon niya. Para picturean siguro siya. Tapos ginaganon-ganon niya. Nag-aakto. Mga kababayan, nagdadramang itatanim niya. Kung hindi ka naman buang, bunot-bunot kayo doon para sa pictorial ninyo at video. Para sabihin na you have sympathy to the farmers. Mga ugok, lumang tugtugin ang style ninyo. Bulok. Far from the truth. Far from reality. Hindi kasi kayo marunong eh. Nakakita ka na gusto mong tumulong, pagkatapos pupunta ka doon, hahawakan mo yung mga lanta, tapos aakto kayo na parang nagtatanim. Poor script. Abnormal. Walang gumagawang ganon. Mga farmers, hindi man ginagawang ganon. Hahaplusin mo yung lanta. Lantang palay, hahaplusin mo. Tapos akto kang itatanim kung hindi ka gunggong. Ang dapat ninyong hawakan, yung hindi lanta. Ganon dapat sa normal na situation. Yeah, lang drama lang kasi ninyo yon for script. Kaya, ayon, para kayo mga gonggong lang. Sabi ko sa inyo, maraming tao na walang alam, Sir Dan. Kahit ano, wala din alam kung hindi ko narinig sa inyo. Thanks po. Oy, Marivic Itzano, nanonood sa atin diyan sa Las Vegas. Good morning po, Ratcha Trio, Ban, watching, Rico, Raquel, Marito, Phuket, Thailand. Dumami ng dumami yung mga followers natin. Follow me, mga kababayan, on Facebook, Dante Maravillas. And like and share po ninyo sa Nostradante Facebook account. And pati doon, mga kababayan, sa Dante Maravillas vlog. And you can follow me as well sa YouTube, Team Nostradante.